So, good evening everyone. Today we will discuss about the properties of water. Properties of water, meron naman tayong tatlo. First, we have universal solvent. Water as a solvent. Water can dissolve many substances more than any liquid, but not at all. Yun. Ang sinasabi dito, yung water as a solvent ay, ang tubig daw po ay mas nakakatunaw siya, mas mabilis siya makatunaw ng substance kaysa sa mga other liquid, pero meron po tayong mga substances na hindi agad natutunaw. For instance po is yung katulad nitong oil. Yung oil po is ay non-polar substance na hindi siya pwedeng ihalo sa water, kaya po siya hindi nag-mix. Nakaiwalay lang po siya. As you can see, ito po, yung oil nasa taas lang, tas yung water nasa baba. Hindi po siya naghahalo. Why is water a good solvent? Water molecules is polar. So, yung mga nakakatulong po tong polarity niya sa pag-separate ng mga particles po ng substance. Kaya po siya mabilis matunaw. Yun po yung kagandahan sa pagiging gold solvent ng water. Kasi meron po siyang negative charge, also a positive charge. Next, we have high heat capacity or high specific heat capacity. Ito naman po yung the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of substances by 1 degree Celsius. So, dito po, sinasabi po nito is, ito po yung ganong kadaming init or gano'ng ka-init po ang kailangan niya ma-observe bago siya kumulo, bago siya uminit. Yun po yung high specific heat capacity. Ang water po is need po niya ng 4.184 joules bago po siya mag-raise ng 1 degree, ng 1 gram. Yan po yung maganda itong pagiging high specific heat capacity ng ating katawan kasi kung tayo magpainit tapos ang ating water sa katawan ay 70 to 60% of ang ating body, percentage of water sa ating body. Kung hindi po yun water, mabilis po tayong uminit. Yun po yung kagandahan ng water din. Isa sa mga kagandahan ng water, ang pagiging high specific heat capacity, yung energy niya bago tayo uminit. Nag-help din po ito sa pag-reduce ng heat sa ating katawan. Yan. Water high specific heat capacity is nakakatulong siya sa core thermal stability, sa ating even heat distribution, para din sa cell protection and energy storage. For example po ng water high specific capacity ay yung kunwari tayo na antog, tas yung namamaga yung ating sa katawan, minsan po nilagyan po natin ito ng cold compress para ma-reduce yung init nun. Kasi para siya makatulong sa pagpapaliit or pagpigil ng pag-init niya. Next, we have high latent heat of evaporation. Ang meaning naman po ito is the amount of energy required to change a substance from a liquid to a gas of constant temperature and pressure. Water having a high latent heat of evaporation means it absorbs more heat before it evaporates. Ang meaning naman po dito, ang water daw po is bago siya mag-release or bago siya mag-evaporate, madami pong heat siyang makukuha bago siya lumabas, bago siya mag-evaporate. Yun po yung also ang example po nito is yung pag may lagnat tayo. So, tingin po, pag may lagnat tayo, ang ginagawa natin is naglalagay tayo ng bimpo sa noo para ma-absorb nito yung heat at mag-reduce yung heat na nararamdaman ng ating katawan. Yun po, nakakatulong po ito sa pag-reduce din ng ating heat. Kasi, if hindi ang ating body or ang ating water sa katawan, baka lusaw na tayo kaagad.
Kasi yun nga, ang ating body is made of 60 to 70% of water. Yun po yung kailangan natin sa pagiging high latent heat of evaporation, kasi hindi tayo agad matutunaw, hindi tayo agad magiging gas. Yan, nakakatulong din siya sa pag-stable ng heat. So, yun lang po yung ating properties of water. We have the high latent heat evaporation, water as a universal solvent, and high heat capacity. Iba po ang high heat capacity sa high heat of evaporation. Ang high heat capacity, ito yung init niya bago siya kumulo, or gaano kadaming heat ang i-absorb niya bago siya mag-init. Sa high latent evaporation, gaano kadami mo ng heat ang ma-absorb niya bago naman siya maging gas, bago siya mag-evaporate. Yun lang po. Thank you.